tatlong tanong bro. Sige, go ahead. Mayroon akong advice sa inyo ani bro, kabayan sa akong wife ba kay ikaduhang Sunday na siya wala kasi ba kay tungod kay kung na may conflict kaming duha di sa musimba. Na ako siyang gibabalaan nga ayaw og pangalawat, ayaw receive og sa lawas ni Kristo. Tapos nagsimba kami last Sunday, nangalawat man siya na ako siyang ginan. Kanong nangala, kanong ni-receive magag kuan nga wala pa magakakonfesal. Sabi niya nga direct to God na kuno siya nako. Para na kag born again aron. Protestant ko na day ka nga direct to God. Tapos ako siyang gi-advisean nga muna buhaton pero di pa po siya mo kuan bro pero ako na yung di kuan. Mayroon akong advice kung sa akong di kuan niya ba. Ya dako magunang sala nga di makasimba na. Patro po, mayroon akong kuan ninyo advice sa gawin. Okay, nakakaintindi ng Bisaya, Brother Tata. Hingi daw ng advice. Brother, Yes, kulang na yun ng catechism, brother. Para wala siya na yung hindi natin pagsamba sa araw ng linggo, isang obligation day, isang Para diyan po, Tata, salambutan. sinabihan ko na, binigyan ko na siya ng verse sa John 20, 21, 23 nga may authority talaga yung mga kaparian. Tapos sa kuan, CCC, obliged talaga mo attend of mass every Sunday. Tapos nga, kuan, agihag yung kuan mo kuan ba nga direct nangay kuno sa pasaylo direct to God. Unang na-action ko kalain niya bro tata ba? Ayaw ka sa galain, brother. Yung wishes mo yun eh. So, challenge mo yun na ipaliwanag yung ano ka importante ang sakramento ng kumpisal. Kulang pa siya sa katekism ng sakramento ng kumpisal para nga mainganyo siya na kailangan magkumpisal siya sa pare. Hindi siya mag-direct to God. So, Basta, bro, John Ray. yes, brother, ano ba yung asawa mo na naniniwala pa sa Bible? Naniwala naman siya bro. Sige, bigyan mo na lang to. Brother, pakibasa ngayong to Chronicles 7:15 to 16, bro, dyan do. libro, ikalawang kronika, 7:15-16. 7:15 hanggang 16. Okay, ito naman ang sinasabi doon. Wait lang ha. Gabo. Hindi pala nalagay. Wait lang, ito pala. Uy. Anong nangyari rito? Yan. Sabi ganito, babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. Pinili ko at iniuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Yan, so malinaw, pakinggan niya ang panalangin, bro, sa isang templo. At ang templo, ang ibig sabihin ng templo yan, nasa panahon natin, simbahan natin yan. So kung gusto niyo talagang dumirekta sa Diyos, pumunta siya sa templo na kung saan yun ang simbahan. Okay bro. Yun lang lahat bro. Maraming salamat. Berdata, okay na ba yung sa'yo, Berdata? O meron ka bang follow-up doon? Yun na, pero ibigay lang yung gano'n ka-importante na magkumpisal sa pare. Dahil yung siguro kulang siya sa kulang siya sa convince na ang pare ay yung authority ang pare na magpatawad ng kasalanan at magbigay ng absolution. Pero isa lang yun, brother, anong advantage o disadvantage sa taong hindi magkumpisal? Lang lalo na pabasahin mo na lang sa brother sa Ecclesiastes 5:6.
Then, Proverbs chapter 28, ano yon 13, sa King James Version. Kailangan, bro, kailangan ko ba siyang i-force nga maniwala siya or to inform lang nako nga muna siya? Wag na lang, ipabasa na lang yung mga talata para ma-convince po siya na magkumpisal sa pari. Then ano ang disadvantage at advantage sa magkumpisal sa pari at hindi magkumpisal sa pari? Yun lang mga talata para ma-convince po siya. Okay, bro. Salamat, maraming salamat sa inyo mga kapuntos. God bless.